Hala, umiyak? Naku po, naku po, naku po. Huwag pong magpalinlang sa mga ganyang estilo. Kadramahan yan, ha, kadramahan. Malay po natin kasi baka po naapakan. Sino yung katabi niya dyan? Bakit sila nag-iyakan? Ha? Huwag po tayong magpalinlang sa mga ganyang kadramahan. Mga K-pop nga drama, ha? Dahil... Ayan na. Baka po kasi wrong information po tayo, pakatandaan po natin na ang pulot dulo o ang author o ang nagsimula niyan o ang naghirap niyan ay si Yorme Isko Moreno, ha? Huwag po tayong pakalinlang mga kuis ng bias. Yan po ang pag-usapan natin sa video ito. Baka po kasi wrong information po tayo. Kaya dapat po talaga balita po tayo mga kuis mga gayas, mapanuri po tayo mga kuis mga gayas, mapagmasid po tayo para alam po natin yung kaganapan na nangyari dyan sa City of Manila na kung saan yung bang biglang kilos na lang po sila. Yan po ang pag-usapan natin sa video ito. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan. So without a further ado, let's begin. Hi, Dodoy Te! Oy, kamusta ka dyan? At ikamusta mo rin ako sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-iingat ka and God bless you. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Ito naman pong pabida-bida mga kuis mga guys. Akala mo naman talaga may alam sa City of Manila na para lang po itong kabuti. Na kung eleksyon niya ay siya naman yang ilalabas. Ay siya naman yang lalabas mga kuis. Ayan, bida-bida, pasok. Nay, tay, lolo, lola ko, isipin nyo yung mga apo ninyo, mga anak ninyo. Binauna ho tayo sa utang. Bilyon-bilyon ang inutang nila. Naramdaman nyo. Wow, bilyon-bilyon daw. Wow, palakpakan. Mamaya, pakinggan nyo. Talagang dito natin malaman na parang wala talagang alam. Walang alam siya sa nangyayari dyan sa City of Manila. Dahil hindi niya alam kung saan po napunta yung mga inutang ni Yorme Isko Moreno, ha? Klarong pabida-bida ito. Tingnan nyo mga kuis mga guys. So, kung saan napunta? SV. Diyan napunta. Ha? Huwag kang bingi, pipi. Ayaw pagbungol-bungol, oy. Butangan ta karon. Ha? Ba? Hindi lang yan. Binenta yung ari-arian natin. Ano bang matitira sa inyo? Maabutan pa ba ng mga apo-apo niyan? Naku, SV. Baka pang 5 generation mo maabutan pa yung pabahay ni Yorme Isko Moreno. Kita niyo yung mga kuis mga gayas ka. Hypocrite na tao mga kuis mga gayas. Oh. Baka maabutan pa ba daw? Baka yung pang 5 generation mo abot na abot pa at makabenepisyo pa sa mga pabahay ni Yorme Isko Moreno. Sabi yung mga bida-bida talaga. Yung parang kabuti lang na tumutubo lang tuwing tag-ulan. Ano yung tag-ulan? Sa tuwing eleksyon laang. Walang alam. Kung may alam ba, nagpa-bingian, bulag-bulagan. Yan po yung ugali nila. Mga hypocrite. O paano na? Kung yan talaga yung mga tao niya, nakaupo dyan sa City of Manila. Baka hindi nyo na makita yan. Sa lahat ng problema nyo, baka magpabulag-bulagan, bingian lang mga iyan. Kasi nga nakikita lang, literal, andyan po yung mga pabahay, paaralan, ospital, ni Yorme Isko Moreno. Ngunit kahit alam nila, ay nagpabingi-bingian lamang. Yung tawag natin sa mga taong yan. Hipokrito. Anong natira? Basura na lang! Basura na lang. Sabi lahat. Hoy, wag niyo kami idamay sa basura niyo.
Huwag niyong ilamay si Yorme Isko Moreno dahil sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, napakalinis, napakabango po yung sitio ba nila. Ha? O, di ba? Mahilig ka magpabida-bida, SV. Mahilig ka, di ba? Mahilig ka. O, ba't hindi ka lumabas nung nagkalat yung basura dyan sa sitio Manila? O, baka yung germs, mikrobyo, iniiwasan. Ibebenta pa raw. Tol, kung bukas ang butuhan, sino iboboto mo? Ngayon, Isbe, pakinggan mo ito. Sampal sa mukha mong dalawa, tabingi pa. Ha? Pakinggan mo, ayan o, Isbe, naka-t-shirt yan, t-shirt mo yan, di ba? Isbe, Sam Versosa, Pakinggan mo yung taong bayan kung ano lamang ang habol nila sa'yo. This video is credit to KTV Pilipinas, mga kois, mga kaya sa pakisuporta rin. Sang solid school niyan din yan, ha? Okay, pakisuporta. KTV, pasok. Siyempre, God first. God first. Bakit? Naka-SB ka? Wala yan, damit lang yan. Okay. Pamigay lang yan. Pamigay. Kita mo, SB, ha? Damit lang yan, pamigay lang yan. Pero ang nasa puso nila, ang naisip nila, walang iba, si Yorme Isko Moreno. Kita mo na. Kahit saan nga makita. Survey, kalye survey. Hindi kayo pinipili ng taong bayan. Alam mo ba yung mga sumisigaw lang sa'yo na SB? Yun yung mga taong bayaran. Kasama-kasama mo palagi kahit saan ka mapunta ng sulok ng kamay nilaan. Na hindi mo naman yan ginagawa noon, di ba? Di ba? Tama ako? Sayang naman pag hindi suotin, no? Tanggapin ko ano binibigay mo. Yun maganda dun, Lalo yung ayuda. Oo, siyempre. Kapatid yung tao niya. Oh. Pero nasa puso nyo, Siyempre, gusto tayo. Kamay na natin. Klarong-klaro, nasa puso si Yorme Isko Moreno. Damit lang yan. Damit lang sa inyo at mga ayuda. Tanggapin yan. Blessings yan, magagamit yan araw-araw yung damit at makakain yung mga payuda nyo. Palakpakan. Pero sa dulo ng bulpin nila, naku po yung bilis kilos, mga kois, mga gayas. Bilis kilos. Alam ba, Yorme Isko Moreno at ng buong Yorme's Choice. Ngayon, dun meron tayong nawala So, ibig sabihin ngayon, may pinamimigay, kaya Tanggapin lang. Sayang din naman yun. Oh. Pero kasi nasa loob mo, isa lang. Isko, tsaka yung mga programa ni Isko na pang matagalan yun yung maganda. Meron ka ng pang buwan-buwan, meron ka pang di ba? Paano yung health center natin? Oo, Di ba? Isa pa yun, Tiwala lang, tol, no? Ikaw, tol? Isko. Tao din yan. Kita-kits tayo sa unang flag Kita raising nyo, pro ceremony, Isko Moreno. Sa mga ito yan. Wala dito walang SB. Ayan, mga kababayan ko sa mga kasolid Iskonian natin all over the world dyan kay Boss Y. Yung mga ganito nakita ko, gulat ako. Sabi ko, SB? Nasa San Andres? Imposible yan. Di ba? Kalukuhan yan, San Andres. Tapos makikita mo, SB, di ba, tol? Kois! Ayan na. Pabida-bida. Ayan na. Sige. Yan. Yan. Umikot ka. Dapat noon pa ginawa mo yan. Yung maraming basura. Makasagasa ka pa. Mangdamay ka pa ng tao. Pahinga muna tayo sandali. Huwag ka nang magpahinga. Tapos mamaya, biyahe naman tayo. Huwag nang magpahinga. So ito mga kois, mga guys, ito. Ayun, yung nangyari na yun mga kois, mga guys, talagang marami pong naaawa sa bata mga kois, mga guys. Dahil nagtitinda lang po yan ng sampagita mga kois, ha. Well, talagang
Ganun po ang patakaran o talagang susundin mo ang utos ng inyong company, ng iyong employee mga kuis magaya. So, siguro sinabihan si Manong Guard na palisin mo yan, bawal yung mga bystander dyan, bawal yung magtinda dyan. Pero sana naman Manong Guard naman. Manong Guard naman, sana naman. Ha? Huwag mong sipain. Huwag mong sirain yung paninda. Kasi hindi mo alam is yan po yung panghanap buhay nila. Tumutulong sa kanyang nanay. Ha? Tapos sinisira mo. Dapat pinaalis mo lang. Huwag mo lang sipain. Ha? Ano bang gusto mo? Magnakaw yan, Manong Guard. Naintindihan po namin yung trabaho mo, Manong Guard. Kaya nga, nakapag-komento po ang ating magiting na pulis dyan sa City of Manila na tumatakbong kusyal ngayon na walang iba si Councilor Colonel John Ibay mga kuis magayas ng District 1. Huwag pong kalimutan na nakapag-komento po siya mga kuis magayas dahil hindi po talaga maganda yung ginawa ng isang security guard na marami po talagang naawa sa bata. Nakakalungkot po. Yan mga kuis. Tingnan nyo. Kinuha. Di sinira na lang ng bata. Kasi hinablot niya eh. Tingnan mo ngayon, nagalit yung bata. Hindi po natin alam kung ano yung pinaghuhugutan ng bata. Baka po kasi yung kikitain niyan, pang baon pa niya bukas or pang bili po ng mga bigas. Di ba mga kuis, mga kayas? Naintindihan po natin yung trabaho ng isang gwardiya, pero wag naman sanang ganun. Lalo na bata po, minor. Ito naman po tayo mga kuis, mga kayas. Ayan, umiyak. Wag po tayong magpalinlang ha. Wag po. Nako po eh. Wag po tayong magpalinlang sa mga sa mga K-pop drama po nila. Ha? Yan ba yung umiiyak mga kuis, mga kayas? Bakit siya umiiyak? Diba? Anong sabi niya? Hindi siya nakagawa ng mga proyekto dahil sa utang na iyan. Huwag mong sabihin na iyak siya. Dahil natapos na yan, matagal na po yung tapos at naipamigay na. Hindi po yan ang dahilan eh. Ha? Sino po yung katabi niya? Baka naman kasi naapakan lang eh. Kontra gusto siya sa mga proyekto na yan mga kuis magayas. Dahil nga kahit sa ang interview, sinasabi ni ate na yan po daw ang dahilan na baon sa utang yung City of Manila. Huwag mong sabihin pinagmalaki niya iyan. Kaya siya umiiyak. Bilang ko natin alam kasi, ipapdramahan lang o kaya naapakan yung paa. Kaya po siguro naiyak. Pakatandaan po natin, ayan o. Sino ang tunay na may malasakit sa tambayan? Sino ang utor niyan sa mga pabahay na yan? Sino ang taong talagang ibinuhos, itunudo yung effort niya para magawa masa katuparan ang mga plano niyang pabahay, condominium 1, condominium 2, binondominium 1, binondominium 2, San Lazaro Residence o San Sebastian Residences, Basico Community at yung Pedro Hill mga kuis mga gaya. Baka po misinformation po tayo ay hindi po sila ang may author niyan o ang may mindset niyan, vision niyan. Kay Yorme Isko Moreno, ginagaya ni Yorme Isko Moreno na sana ang buong kamay nila gaya ng Singapore. Kasi na idol niya yung Prime Minister na pumanaw na si Lee Kuan Yew mga kuis mga kaya. Kaya huwag kayong magpabida-bida, paiyak-iyak dyan dahil hindi nyo gusto yan eh. Bakit namin nasabing hindi gusto? Kasi lagi nyo po yung binibida yung utang na iyan. Dito naman po tayo kay Ma'am Chi at alam Chinsa nyo, mga boys mga kayas. Dito naman po tayo kay Ma'am Chi at Chinsa. Talagang cool, chill lang po si Ma'am Chi at Chinsa at lagi pong tumatawa. Yan ang vice mayor namin. Yan ang vice mayor namin na si Ma'am Chi at Chinsa. Palakpakan. So ito nga mga boys mga kayas, ligasiya, advokasya na rin. Kung ang ligasiya advokasya din ni Yorme Isko Moreno, yung tumutulong sa mga matatanda at pabahay, kaayusan, dyan sa City of Manila.
na natatamasa noon sa kapanahonan ni Yormes Marino at ngayon marami na pong umiiyak mga kuys. So ngayon mga kuys mga guys, may kwento po tayo, panoorin, pakinggan kay Ma'am Chi Atienza mga kuys mga guys. Ma'am Chi Atienza, pasok. Nanay, nandito ako, binibigyan niya ako ng regalong bulaklak kasi yun yung negosyo niya. Tamang-tama kakain ako, dapat malapit dito. Sinisita ko siya. Pakita mo na, hi! Hi! Stroke na pala si Nanay. Na-stroke si Nanay Gloria. Buti na lang nakita ko siya. Na-stroke siya last week. Pero makikita mo yung kalagayan. Tingnan nyo. Na-stroke na si Nanay. Nagbebenta pa lang siya dito dahil kailangan na pabili ng gamot. Nakakalungkat dahil dapat yung mga gamot na yan, libre na lang. Pero anyway, natuwa lang ako nakita siya at makita niya yung kalagayan ng mga senior citizens dito. Kahit na anong iniinda, lumalaban pa rin. Sige na. Ma'am Chi, pasok. Good morning to everyone. This video is credited to Ma'am Chi Atienza from his Facebook page mga kuys mga guys. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Morning. While waiting sa kotse, I decided to do a live because I just had one insight earlier about seizing each day and making the most out of each and every day and living your life to the fullest. I just wanted to share tungkol sa focusing on the journey more than the destination. Hi, Jin. You know, I just wanted to share. A lot of people ask kung dapat ba nag-focus tayo sa goals natin or destination. Ako personally, I believe in focusing on each day, seizing each opportunity, seizing Ipapa-zoom out ko lang mga quiz mga guys. Papalakihin po natin, full screen po natin para naman talaga. Alam naman po natin, yan si Ma'am Chi Atienza, maasahan po yan. At napaka-importante yan dyan sa City of Manila mga quiz mga guys. Okay, dahil siya na po ang magiging regular presiding officer mga quiz. each day as it comes, making the most out of it, being grateful, and from there, doon natin ma-achieve ang ating mga goals. But alam mo, sometimes meron kasing, hindi ba sinasabi na trust the process more than trust the process. Kasi minsan masyado tayong focused on the goal, nakakalimutan natin yung proseso. And usually nasa proseso pumapasok yung pagiging malakas ang character natin, tumataas ang integridad natin, natututo tayo as it comes. And then, pagdating na nung dulo, ma-realize natin kayang-kaya na pala natin. So, probably nag-live lang ako just to share one insight I've had na I feel like, alam ko marami tayong mga kababayan ngayon, marami iniinda sa buhay. Minsan yung iba, iniisip lang nila is to survive. Ang akin, gusto ko lang i-share sa inyo, kahit na yun man ang pinagdadaanan nyo ngayon, enjoy nyo yung proseso kahit na mahirap. Dahil minsan doon lumalakas ang ating character, doon lumalakas ang tumatatag ang ating puso. And then, basta tuloy-tuloy lang na mabuti tayo. Dahil alam mo, niniwala ako, pag mabuti kang tao, ang Panginoon na magdadala sa'yo kung saan man ang mission mo sa buhay. But, yung proseso dapat, kahit na masakit, kahit na mahirap, kahit na akala mo wala ka ng pag-asa, bukas, basta tuloy-tuloy lang. Tapos hanapin mo yung peace and fulfillment dun sa kung ano man ang pinagdadaanan mo, kahit na ano man yun, makakamit mo rin ang pangarap mo.
Alam mo, sa pag-ikot ko kasi dito sa Maynila, nakita ko marami talaga ng mga kababayan natin na wala na ng pag-asa. Which saddens me because I feel like lahat naman tayo pinanganak ng Panginoon para magkaroon ng magandang buhay. Para i-grant sa atin, ibigay sa atin ang buhay na nararapat na talagang, kumbaga pinangako niya sa atin. But yun, along the way, marami tayong mga kababayan na nawawala na ng pag-asa dahil sa hirap na iniinda nila, which is understandable. But ako personally, I believe, dapat as much as possible, we live each day with gratitude. Kahit na mahirap, kahit na minsan hindi mo alam saan kukunin mo pang gastos, kahit na minsan pakiramdam mo yung mga pangarap mo malayo na sa, parang it's unreachable na, hindi mo na makakamit. Basta tuloy-tuloy lang, kasi naniniwala ako, ang Panginoon dadalhin tayo sa mga lugar na hindi natin maintindihan minsan, but actually, inaayos lang yung character natin para maging handa tayo sa kung ano man ang mga magandang pangako niya sa atin. Di ba nasa Bible nga, merong such a thing as promised land. I believe lahat tayo, merong promised land para sa atin. Merong isang regalo na bibigyan ng Panginoon sa dulo pag handa na tayo. So, kaya lang ako nag-live para lang ipaalala sa inyo lahat na kung gumising man kayo manina, ngayong araw, na parang pakiramdam nyo, ito na naman, sasabak na naman ako sa buhay. Palitan niyo yung mindset niyo. Tawag dyan is paradigm shift. Palitan niyo yung mindset niyo, isipin niyo. Ngayong araw, bago to. Ngayong araw, marami akong matututunan. Ngayong araw, marami akong matutulungan. Ngayong araw, I'm a step closer to my goals. And, you know, at the end of the day, sometimes ang goal natin is pang material, which is also understandable. Pero, if ilagay natin sa higher purpose ang goal natin, such as to love and please the Lord, to live our life for the Lord, siya rin naman ang magbibigay ko ano man yung nasa puso natin. Kilala niya tayo. Hindi natin kailangan sabihin sa kanya yun dahil alam niya naman eh. Kaya, kapit lang guys. Kaya niyan. And magbabasa-basa ako ng mga comments niyo habang may oras pa ako dahil sa kotse lang ako ngayon. Good morning. Although, pasensya na. Medyo masama talaga ang mata ko. I will try my best. Mahal na mahal namin ang Atienza. Yung number 1 sa amin. Maraming salamat ha. Maraming salamat. Pero alam nyo, mahalin yung Panginoon. Makikita nyo, kayo rin mismo, you'll make wonders. You'll make, sabi nga nila, beauty out of ashes. Sometimes akala nyo wala na pag-asa, but actually, dun pala sa mga moments na akala nyo walang pag-asa, dun pala hinubog ng Panginoon yung faith niyo. Dun pumapasok yung sinasabi na faith. Kahit na hindi mo makita, tuloy-tuloy ka lang, kakayanin mo. Good morning po. Ano yun, sinasabi nga rin nila eh, such a thing as, kung ano yung in-exude mo, anong binibigay mo sa iba, babalik yun sa'yo. So, kung tayo nagtatanim ng kabutihan sa ating kapwa, ang babalik rin sa atin, aanihin natin, ay kabutihan. Alam ko walang perpekto sa mundo, kahit ako hindi perpekto. Lahat tayo hindi perpekto sa ating kapwa. Ang babalik rin sa atin, aanihin natin, ay kabutihan. Alam ko walang perpekto sa mundo, kahit ako hindi perpekto. Lahat tayo hindi perpekto. Pero, kumbaga, kahit na, despite our imperfection, kung kaya natin ilaban, and everyday talagang intentional living tayo, and we think na kakayanin natin to, and I will be good despite of what I am feeling right now. Kakayanin nyo. Kaya gawin nyo lang mabuti palagi. At ang Panginoon na bahala na magbigay sa inyo kung ano man ang nararapat na alam ko ay kasisigla ng puso nyo. Dahil kung mahal nyo sarili nyo, mas mahal kayo ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang. And another thing, may nagtanong sa akin, bakit pag nag-share ako tungkol dito palagi? To be honest, kasi dito ako umuhugot palagi ng courage, ng strength. Kasi bata pa lang ako, I always prayed to use me as an instrument. And makikita ko naman sa panahon ng buhay ko ngayon, kung ano man ang sinishare ko sa kapwa ko, ito yung mga natutunan ko dun sa proseso na kung saan man ako pinadaan ng Panginoon. Alam mo, minsan hindi natin maintindihan saan tayo dadalhin. Pero pag tayo nagtiwala at ibigay natin ang utmost best and, you know, live our life with kindness, makikita natin, hinuhulma pala niya tayo para maging handa tayo so kung saan man ang ating paroroonan. On my end, ngayon, as a public servant, I've never left being a public servant because bata pa lang talaga ako, I lived my life as one. In fact, marami nga nagtatanong how I handled, kung paano ko hinandle ang pagiging anak ng vice mayor ng 2 termino, mayor ng 3 termino, congressman ng 3 termino. Alam niyo, to be honest, never got into my head. I always thought that yung position that was given to my father,
And my family was a means to help people. So looking back, you know, I realized ever since bata pala ako, I have lived like a public servant. In fact, sabi ko nga looking back, marami akong naiambag sa panahon ng aking ama ay congressman ng Boy Party List dahil ginamit ko ang pagiging, kumbaga, naging conduit ako. Ako nagdikit sa mga private corporations, institutions na naghanap ng mga tao, mapagkakatiwalaan para sa kanila i-funnel yung tulong na may bibigay sa kapwa. And looking back, siguro, without a position, I have given probably around 50 million worth of whatever things that kailangan ng mga taong bayan without having a position. And all I had was that integrity. All I had was that trust that was given to me by private institutions that needed a hand to help the community. For me, that is missionary work. Because like ko sinasabi sa sarili ko, pag may oportunidad, how do I love and serve the Lord with the position that's given to my father, the position that's given to my family? How do I become the hand of the Lord? How do I become the mouth of the Lord, the eyes of the Lord, the ears of the Lord to my fellow men? So, nakakatuwa lang because now I get to see, as I look back in my life, I've somehow been an instrument. And now, nandilagay ako ng Panginoon dito sa mundo ng politika, I would still like to treat it as a mission because I feel mga taong bayan are looking for someone who can they trust, who they can actually, trust and know na ang kapakanan nila ang iniisip nung nakaupo. At sa akin, I just would like to be the hand of the Lord in public service because I think that's what's lacking now, the purity of intention. Although marami naman tayong mga kasama na mga politiko na has been, a helping hand and talaga namang ginawa ng tama nung sila ay nakaupo. But on my end, I would like to be different and treat this as a mission because I feel if this is granted to me by the Lord, ito ibigay sa akin ng taong bayan, it's a mission that's going to be given to me. And if there's anything really, people ask me why I support Yorme. Because we share the same vision. Sabi ko nga lahat mga advocacies that I held on to, yung mga sectors of the community that I've really fought for, mga pinaglaban ko. Pinaglaban din yan nung siya ay alkalde ng Maynila. And I also see the spirituality side of Isko. Marami sa inyo hindi nyo alam, pero pag may nagpapasalamat sa kanya, laging sinasabi yung pasalamat kayo sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi nakikita ng mga tao, na nakita ko. And that's why I'm sharing it with you. Because I feel, kaya nga, diba, if you offer Manila to the Lord, I know we'll make great changes together. But on my end, I would like to inspire each and every one of you to also work on the common goal. And that is to uplift your life, uplift the lives around you. Because kung kayo, gumanda ang buhay nyo, magkaroon kayo ng matinding pananampalataya sa Panginoon, maaayos din ang buhay ng inyong pamilya. Pag naayos ang buhay ng inyong mga pamilya, maaayos ang buhay ng inyong mga barangay. Pag naayos ang buhay ng mga tao nyo sa barangay, buong distrito, may kita nyo sa Maynila, iba na mga tao, kundi God-centered na mga tao. And, we will make a mark in the map na makikita ng mga tao na pag ang Panginoon nandoon, talagang maganda ang nangyayari at extraordinary. Sabi nga nila if you give your life to the Lord and offer all the work of your hands to Him, siya na bahala to make you happy. So anyways, I just wanted to do a live today to remind each and every one of you to hold on to your faith. Kahit na nahihirapan kayo sa buhay nyo, kahit ano pa man ang iniinda nyo, focus on the journey more than the destination. Because it's the journey that really counts. It's a journey that really matters. It's yung kung paano hinubog ang inyong puso, hinubog ang inyong ugali, hinubog ang inyong character. Yun ang mas importante kesa sa kung ano man ang ending ng lahat ng ito. But then also trust that if you give it your best, Panginoon na bahala magbigay sa inyo kung ano man ang nasa puso nyo. Mahal na mahal niya kayo. Anyway, sige, ito pa. Babasa pa ako kasi may oras pa naman. Pero alam nyo, magpapasaya sa akin. Ang totoong magpapasaya sa akin, makita na lahat kayo nabubuhayan ng pag-asa. Na makita nyo unti-unti, gumaganda ang buhay nyo. Ang magpapasaya sa akin, na
magamit ang buhay nyo ng Panginoon para maging makabuluhan ang buhay ng lahat ng tao sa paligid nyo. Yon ang magpapasaya sa puso ko. Kasi naniniwala ako in unity. Naniniwala ako in working hand in hand, working together for a common goal. Sabi nga ng professor ko noon sa political science po pala ang inaral ko noon, major in governance. Ang sabi nga nung aking professor, ang trabaho ng gobyerno or trabaho ng leaders is para ka na sa isang kotse. Ikaw ang driver, imamaneho mo to papunta sa isang goal. Kaya importante na una-una yung leader na kukunin nyo, alam kung saan siya pupunta. Merong vision, may mission, at susunod lang ang taong bayan doon. Bata ko personally, kung nakita ko, kapag nagtutulungan tayo habang ang leader, dinidirect tayo towards a place wherein magiging maganda para sa majority. Naniniwala ako, gaganda talaga ang buhay ng bawat Pilipino, bawat Manileño. We are all here to make a mark. We don't want to leave this earth and not even, kumbaga, parang wala lang nangyari, parang hindi tayo dumaan. Ang gusto natin, sa dulo ng ating buhay, masabi natin, nagamit tayo ng Panginoon at nakaiwan tayo, naka-imprint tayo ng kahit papano ng buhay natin dito. Kaya niyo yan, guys. Kasi alam nyo, I've been exposed to different missionary communities and different church organizations. Dahil bata pa lang talaga ako, mahilig na ako sumali. Nakita ko ang dami doon mag-uumpisa ng walang pag-asa or yung iba nga na pariwara. Pero nung na-realize nila na may value ang buhay nila, na kaya pala nilang gumawa ng mga magaganda, makabulong bagay dito sa mundo, doon na bago ang kanilang pagkatao at naging leaders pa yung iba. Kaya kung ano man ang iniinda nyo, ano man ang nangyari sa buhay nyo, do not judge yourself. Offer it to the Lord and He will make beauty out of ashes. Kung akala nyo wala nang kwenta, meron pa rin kwenta sa Kanya. Tandaan nyo lang yan. Last, magbabasa na ako. Tapos, shucks, yung mata ko talaga, sobrang sama na. Anyway, sige, hindi na ako magtatagal dahil mukhang tatawagin na ako mamaya. Pero, dumaan lang ako sa feed nyo para paalala sa inyo, kayo ay makabuluhan, kayo ay mahal ng Panginoon, at marami kayong pwedeng iambag dito sa ating mundo. Ang buhay nyo ay mahalaga. Dahil binigyan kayo ng hininga ng Panginoon kanina, nagising kayo, gamitin niyo yan para sa mga mabubuting bagay. Mahal na mahal ko kayo. Kita-kits! Mabuhay ka, Ma'am Chi at Chinsa. Ayan, yan po ang busy Vice Mayor ng City of Manila, mga kuys, mga guys na. Supportado po si Miss Kumrin. Supportahan din po natin si Ma'am Chi at Chinsa at ang buong Jonas Chess. Komento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Mega love shoutout po sa ating lahat. So for now and then, Manila, God first, God bless all peace. Bye-bye. Yung galit nila sa'yo, galit nila sa sarili nila yan. Kaya kasi nisiraan, kasi yung mga bagay na nagagawa mo, hindi nila kayang magawa. Mabilis lang tong sasabihin ko. Madalas, yung mga tao na naninira sa'yo at mga tao na nagkikwento ng pangit na ugali mo sa iba, sila talaga yung may taong inggit. Sila talaga yung may mga pangit na ugali sa sarili nila. Ingat po kayo palagi, stay safe and God bless. Yung Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall